Hindi siya dapat tatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipangagupit ko lamang siya sa kapalalayan. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Nabilanggo si Barrabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Itago sa krus! Itago sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipapahagupit ko na lamang siya at saka palalayan. Katapwat, lalo nilang ipinasigawan na dapat ipato si Jesus sa krus. Sa wakas ay nalaging ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nagdala na nila si Jesus upang ipapo. Nasalubong nila isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babae, nananaghoy at nananagitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tanisan. Ang tanisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baong, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyong sasabihin ng mga tao sa mga bundok, lumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginawa sa kawin na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? may dinala pa sila